Na po minsan merong isang kwento tungkol sa isang babae na bumili ng parot. Kaya lang kinabukasan, binalik niya yung parot niya doon sa tindahan kung saan niya binili. Ayaw na daw niya. Bakit? Hindi daw nagsasalita yung parot. Kaya naman po itong nagtitinda, sabi niya, bumili ka na ba ng salamin para sa parot mo? Kasi yung mga parot, pag nakita nila yung sarili nila, ay magsasalita yan. Kaya naman po bumili ng maliit na salamin doon sa tindahan yung babae at umuwi. Pero kinabukasan, binabalik na naman yung parot. Bakit? Hindi pa rin nagsasalita. Sabi po nung nagtitinda, meron na bang maliit na hagdanan yung parot mo? Kasi gusto din ng mga parot na umaakyat, bumababa. Pag merong hagdanan, yung hawla ng parot mo, magsasalita yan. Binili ng babae yung maliit na hagdanan. Kinabukasan, bumalik na naman. Binabalik na naman yung parot. Bakit? Hindi pa rin nagsasalita. Sabi po nung nagtitinda, binili mo na ba ng swing? Kasi gusto ng mga parot na nakasakay doon sa swing, nag-i-swing para malibang. At pag nalilibang sila, makikita mo hindi lang magsasalita, kakanta pa yung parot mo. Ito naman pong babae, para makapagsalita ang parot, binili yung swing. Umuwi. Kinabukasan, bumalik yung babae, binabalik yung parot, patay. Ba't namatay? Sabi nung nagtitinda, hindi ko nga po alam eh. Wala bang sinabi yung parot mo sa iyo? Sabi po nito nagtitinda. Meron po akong narinig. Parang bumubulong siya. Sabi, pagkain, pagkain. Ayun pala. Kaya hindi nagsasalita yung parot. Dahil yung pinakamahalaga, pinaka-importanting bagay, yun yung hindi binili nung babae. Baka naman, pati din tayo, ganyan ang ating buhay. Kung ano-ano yung binibigyan natin ng pansin, oras at panahon. Baka kung ano-ano yung ating mga pinagpapaguran. Hindi naman tunay na mahalaga. Pinapaalala sa atin sa unang pagbasa, anong tunay na mahalaga? Ang mahalin mo ang Diyos. Amen? To love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. That is the most important. Because without God, you will never have life. Amen? Aanuhin mo ang buhay na ito kung wala ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Baka kung ano-ano yung ating mga hinahanap sa buhay. Yung pinakamahalaga, ang Diyos ng buhay, siya yung hindi mo hinahanap. Sa Ebanghelyo, napakaganda ng paalala ni Kristo na kung may maliit lang tayong pananampalataya, magagawa natin ang mga imposibleng bagay. Maliit lang na pananalig. Kaya mo daw sabihan ang isang bundok na umalis, ito'y aalis. But the question is, are we giving time, cultivating our faith? Are we making the effort to strengthening our faith? Concern mo ba ang pananampalataya sa buhay mo? We are reminded to give time and effort to search, to treasure, and to cultivate what is important in our life. Bakit minsan may mga nag-aaway na mag-asawa? Ang ganda-ganda na ng bahay. Meron naman magandang sasakyan. Minsan, di lang isa, dalawa, tatlo. Okay naman yung mga bata, nag-aaral po ng mabuti sa mga exclusive school. Nakakagala, nakakapagbakasyon. Pero bakit nakukuha na naghihiwalay o nagkakasakitan ng loob? Bakit merong pumapasok na third party doon sa kanilang relationship? Because they have forgotten these two very important things. Love and faith. Pag nawala na yung pagmamahalan sa bawat isa at pag nawala na yung pagmamahal sa Diyos na nagbubuklod sa dalawa, sila'y magkakahiwalay. Hindi talaga magtatagal ang dalawang mag-asawa kung wala ding titiwala. Hindi po ba? There can be no relationship without trust. Yung mga bata ngayon kung ano-ano yung kanilang pinagkakaabalahan. Pero ang tanong, are they really essential and important in our life? Kaya nga po, sa unang pagbasa, sabi, habang maliit pa lang ang mga bata, turuan nyo na sila.
drill into the minds and the heart of the children this love for God. Totoo po yun. Ang isang mabuting ama, mabuting asawa, nag-uumpisa sa pagiging mabuting anak. Di po ba? Ang isang mabuting Katoliko, nag-uumpisa sa pagiging mabuting bata. Sa pagsisimba, sa pagdarasal. Nung po minsan sa FIFA World Cup, ginawa po doon sa Middle East. Pagkatapos po ng laban, nakita nila yung mga Hapon. Aba, naglilinis. Pinupulot po yung mga basura. Nabigla po at namangha yung mga tao. Dito po sa courtesy, dito sa respect, sa galang na pinakita ng mga Hapon. Bakit ang babait? Bakit asisipag? Kasi alam natin bata pa lang ang mga Hapon, sa kanilang mga eskwela, pinaglilinis na sila. Pumunta po kayo sa Japan, wala naman po mga janitor doon Hindi po ba? Sila po mismo, naglalampaso, sila nagwawalis. Kasi bata pa lang, tinuruan na. Kaya nga, nakatatak na sa kanilang isip at puso. Minsan nakakatawa, makikita mo, bawal umihi dito. Doon mismo yung tao umiihi. Di po ba? Minsan din makikita mo, no parking. Doon nakapark. Tayong mga Katoliko, di tayo nagkukulang sa paalala tungkol sa pagmamahal sa Diyos at tungkol din sa pananampalataya sa Kanya. Ang dami natin mga rosaryo. Meron tayo mga medalyon. Nandiyan ang mga larawan ng mga santo. Pero malungkot na kwento minsan, nakasabit ang rosaryo doon sa salamin ng kotse. Yung kotseng yun ang ginagamit pa para sunduin ang kabit nitong lalaki. Di po ba? Ang nakakalungkot na kwento ay, pupunta ka doon sa palengke, makikita mo ang laki-laki ng Santo Niño. Nandoon yung larawan ni Kristo. Pero yung nagtitinda, niloloko niya yung kanyang timbangan. Yun yung malungkot na kwento. Hindi tayo nagkukulang sa paalaala. Sano ba dapat ang ating gawin sa ating buhay? Nakapalibot tayo sa mga paalaala na dapat mahalin natin ang Diyos, na dapat mamuhay tayong banal. Pero ano ang ating pagkukulang? Ano ang ating kahinaan? Hindi natin pinapansin at hindi natin inuunawa. My dear friends, if you do not pay attention and understand the things that we should do in our life, if you do not make the effort to give time to what is very essential and important in your life, you will be living a miserable and meaningless life. Kung hindi mo bibigyan ng pansin ang tunay na mahalaga sa iyong buhay, anong klaseng buhay ang binubuhay mo? Ito'y walang direksyon, ito'y walang kabuluhan. Magiging makahulugan lang ang ating buhay kung bibigyan natin ng pansin, bibigyan natin ng panahon ang tunay na mahalaga sa buhay na ito. At yun ay ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya.